araw po, itutuloy ko po kung saan po natapos si Pastor Grace. Nasa book pa rin po tayo ni Jeremiah. So pag-aaralan po natin ay chapters 37 to 42. And the following week po, si Ma'am Grace ay nandito. Tatapusin niya po pati yung Lamentations hanggang sa pag-alis po namin papuntang Bohol. So, ayun po, I hope everyone po ay nasa kondisyon ang ating mga puso't isipan, maging ang ating katawan upang makarinig ng salita ng Panginoon. And uumpisahan ko po sa chapter 37 kung saan alam naman po natin na meron ng ibinigay na utos o propesiya ang Panginoon kay Haring Zedekiah. At sa pamamagitan po ito ni Jeremiah or ni Jeremias. And sa chapter 37 na po ito, merong kahilingan si Zedekiah na naman kay Jeremiah. Sa verse 3, inutusan ni Haring Zedekiah si Johakal, anak ni Selemias, at ang paring si Zephanias, na anak ni Masias, upang hilingin kay Jeremiah na idalangin kay Yahweh ang bansa. Di ba po, ang bansa na ito, nung panahon na ito ay meron na sa kanilang propesiya na lulusubin kayo ng Babylonia. Na lulukubin kayo ng Babylonia, maraming mamamatay. And sinabi rin po ni Jeremiah kay Zedekiah na meron kayong dalawang choice. Naalala niyo po, nung huli pa ako ditong tumayo, binigyan sila ng choices ng Panginoon. It's either magpasakop po ang bansang Israel sa Babylonia and sila ay maliligtas, or manatili sila sa bansa at sila ay mamamatay. Papatayin silang lahat. And ikinumpara din po sila sa igos. Di ba po yung prutas ng igos, yung bad fig fruit and good fig fruit, na kung saan sabi ng Panginoon, itong mga igos na ito ay katulad ito ng bansang Israel. Kung sino magpapasakop, sila ay good fruit. Yung maiiwan, sila ay bad fruit. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay sovereign. Kapag sinabihan tayo ng Panginoon na, Ana, ito ang gawin mo, sumunod po tayo. Pero nga po, si Haring Zedekiah ay isang weak or wimpy king. Kapag sinabi po nating weak or wimpy, lampa. Walang sariling kakayanan na maging panindigan ang isang bagay. Ganyan po si Haring Zedekiah. And isa rin po siyang people pleaser. So, yung posisyon niya na po iyan ay hindi niya ginamit para maging isang tulay na, ay susunod ako sa Panginoon para maisalba ko ang mga tao, para maisalba ko ang akin na sasakupan. Pero matigas po ang ulo ni Haring Zedekiah. And alam naman po natin na hindi niya po ito sinunod. So, nang panahon na po ito, nung humingi siya kay Jeremiah ng panalangin para sa bansa, hindi pa po nakukulong si Jeremiah. I don't know if you still remember po, sa chapter 32, kung sa diniscuss ni Madam na sa chapter 32, dun po nakulong si Jeremiah. So, itong dito po sa atin, makita niyo po kasi hindi po talaga sunod-sunod ang ang narrative or yung plot ng Bible. Hindi siya ibig sabihin chapter 1, 2, 3, 4, 5, ano po yan, tuloy-tuloy or magkakadugtong. Hindi po. So, nung panahon na ito, na humingi siya rin si Zedekiah kay Jeremiah ng panalangin para sa bansa, hindi pa nakukulong si Jeremiah. Samantala, lumabas na ng Ehipsyo ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Juda. Nang mabalitaan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, iniwan muna nila ito upang harapin ang mga Egyptyo. So meron pong dalawang kalaban ng Israel, Egyptians and Babylonians. And during that time, ang propesiya po ni Jeremiah ay lulusubin kayo ng Babylonia. And akala ni Haring Zedekiah, dahil nandoon ang Egyptians, nagma-march out po sila doon. Sabi ng Babylonia, ay wait lang, hindi natin sasabayan ng Egyptians. So nag-back off muna sila. So akala ni Haring Zedekiah, uy, answered prayer. Answered prayer. So ano na, hindi na tayo lulusubin ng Babylonia kasi nandyan yung Egyptians. So it was a false hope.
Akala nila yun na yung miracle na hinihingi nila kay Lord. Di ba po, sometimes ganyan tayo eh. Akala kasi natin kapag may dumating na isang bagay na maganda na gusto natin, akala natin yun yung kalooban ng Panginoon. But no, prior to that, meron na sinabi ang Panginoon na lulusubin ang bansang Israel ng Babylonia. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa verses 11 to 13, akong si Yahweh, sorry po, verse 9 to 10, akong si Yahweh ay nagbabala sa iyo. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Huwag mong akalaing ligtas ka na sa mga taga-Babylonia, tiyak na babalik sila. Umatras man sila dahil may Egyptians, babalik at babalik sila dahil itinakda na ng Panginoon na masasakop ang bansang Israel. At kahit na matalo mo pa ang buong hukbo ng Babylonia, kahit walang matira sa kanila, kundi ang mga sugatang nasa kanilang mga tolda, babangon ang mga ito at sasakupin nila ang lungsod at tuluyang susunugin. Yan po ang salita ng Panginoon. God assured that judgment will come to pass. Naurong man yan, na-postpone man yan, but the judgment will come. And sabi ng Panginoon, dapat pinakinggan mo na ako, Haring Zedekiah. Pero hindi po talaga nakinig si Haring Zedekiah. So, sobrang desperate po ni Haring Zedekiah na gusto ko makarinig kay Lord. Kaya kinulit niya na naman si Jeremiah na baka may salita sa iyo ang Panginoon. Kasi po, ina-expect niya na mabago ang salita ng Panginoon according to his desire, according to what he wanted to hear. Pero si Jeremiah po ay isang propeta na sumusunod, faithfully obedient sa Panginoon regardless kung anong consequence. So ang sabi po, di umatras na po yung Babyloniano, si Jeremiah, during that parang nagkaroon ng pagkakataon na maging kaunting kapayapaan during that time. Si Jeremiah po, pumunta muna doon sa lupaing binili niya. Naalala niyo po, sabi ni doon po sa diniscuss ni Ma'am Grace, bumili si Jeremiah ng lupa. It's a proof or gusto niyang sabihin na it's his faith na kahit lulusubin ang bansa ng Israel, bibili pa rin ako ng lupa. Di ba kung titingnan niyo parang useless. Masasakop na yung bansa pero bibili ka pa rin ng lupa. Kayo po ba? Bibili po ba kayo ng lupa? Kahit alam nyo na may mga lulusob sa inyo na magiging alipin kayo? Hindi po, di ba? Parang, it's just a waste of money. Why don't you invest your resources sa mas alam mong magpa-profit? Pero hindi po ganoon ang pag-iisip ni Jeremiah. Dahil it's his testimony na yung promise ng Panginoon ay matutupad. Na meron lamang season na kung saan magiging slave tayo ng kaaway, na pumumunuan tayo ng kaaway. Kaya pumunta po siya doon. Kaso, nung pumunta po siya doon, may nakakita sa kanya ng mga kawal. Sabi niya, "Hoy, tumatakas ka. Di ba kakampi ka ng mga taga-Babylonia? Di ba nagpupropesiya ka patungkol sa mga Babylonia ng Israel ay masasakop?" So akala ng mga kawal si Jeremiah, since ang nangyayari po kasi is, nagiging sa paningin nila, pro si Jeremiah sa Babylonian. Kasi ang sabi niya, magpasakop kayo, sundin niyo ang hari ng Babylonia, kung ano sasabihin sa inyo. So akala nila, pro si Jeremiah sa Babylonia. In favor po siya. So, inakusahan po siya na traitor, spy, or treason, kung saan ang bansa mo ay hindi mo minamahal. Binibetray mo ang bansa mo. So para siyang ganon. Kung North Korea and South Korea, inisip niya na defector sila. So, walang magawa si Zedekiah. So, nahuli po siya in short. And sa verses 16 to 17, ipinasok nila si Jeremiah sa isang selda sa ilalim ng lupa at nanatili siya roon ng matagal. So, yung kulungan po nila, hindi kagaya sa atin na may rehas. Rehas. During New Testament po, di ba po sila Paul, nung nakulong sila, nakarehas sila. Pero dito po, kay Jeremiah,
ang tawag is cistern. Sa Israel po, yung cistern na yon, yun daw po yung pinag-iimbakan nila ng tubig. Kasi pag tagtuyot, pag umuulan, doon nila iniimbak. So, ano po yun? Imbakan siya. So, nung panahon na ito, muddy yung cistern. Describe po ng mga scholars na it's either hindi ka daw po makatayo ng maayos or makahiga ng maayos. And sobrang dilim. So isipin niyo po, dun po si Jeremiah ikinulong. And then, ipinakuha ni Haring Zedekiah si Jeremiah at dinala sa palasyo. Palihim niya itong tinanong. Tinanong na naman ni Zedekiah, may mensahe ka ba mula sa Panginoon? Sumagot si Jeremiah, mayroon, ibibigay ka sa hari ng Babylonia. So marami po sa atin, no, kinukulit po natin ang mga lingkod ng Panginoon na, Sister, pag-pray mo naman. Di ba po ito lagi sinasabi ni Madam na nagpapapray ka, ibinigay sa kung anong kailangan gawin, di mo naman sinusunod, malaking kasalanan po yun sa Panginoon. Later on po, mas magiging elaborate pa po natin kung paano po ang mga Israelita ay ganun ang mga puso. So second meeting na po ito ni Haring Zedekiah kay Jeremiah. So isipin niyo po, si Jeremiah nasa dungeon or nasa cistern, pinakuha ni Haring Zedekiah para tanungin na naman. Hindi para palayain, kundi tanungin lang kung merong salita ang Panginoon. Si Jeremiah po kahit nasa mahirap na siyang sitwasyon, sinabi niya pa rin na meron. Bibigay ka sa hari ng Babylonia. So, si Hari Zedekiah po, di ko po maintindihan kung ano po bang klasing pag-iisip or nararamdaman si Hari Zedekiah dahil nakikita niya na po sa kanyang kapaligiran ang mga nangyayari. Pero hindi pa rin po talaga siya nako-convince. Minsan po ba ganyan tayo? Na kahit meron ng pinadala ang Panginoon para ikot yung attention, hindi. Hindi yan si Lord. Baka kaaway ko lang yan. So sa verses 18 to 21, ito na po yung nag-appeal si Jeremiah kay Haring Zedekiah. Sabi niya, ano po ba ang nagawa ko kasalanan sa inyo? Sabi ni Jeremiah. Nasa na po yung mga propeta na sabi noon ay hindi sasalakayin ang bansang Israel. Pero ngayon, mahal na hari, sabi niya, marespeto pa rin po si Jeremiah sa hari dahil he recognizes the authority. Dahil king po si Zedekiah. Sabi niya, nakikiusap ako na huwag niyo na po akong ibalik doon sa bahay ni Jonathan na kalihim dahil mamamatay ako roon. To give you a context po, wala na pong sapat na pagkain during that time. So isipin niyo po yung kalagayan ni Jeremiah, yung lugar, madilim, masikip, muddy, maputik, wala pa siyang pagkain, and sabi niya, huwag niyo na po ako ibalik doon. Ito po ang sabi ni Haring Zedekiah sa verse 21. Kaya nag-utos si Haring Zedekiah na dalhin si Jeremiah doon sa himpilan ng mga gwardya ng palasyo. Doon po sa himpilan ng gwardya ng mga palasyo, mas maigi po yung lugar na yon kaysa doon sa pinagdalhan sa kanya. So medyo nakita po natin, ay, mabait naman si Haring Zedekiah. Pinagbigyan niya si Jeremiah. Nag-utos din siyang bigyan ng tinapay si Jeremiah bawat araw habang may natitira pang tinapay sa lungsod. Kasi po magkakaroon na po ng scarcity of food. Kaya nanatili nakakulong si Jeremiah sa himpilan ng gwardya. Pero hindi po ito act really of goodness out of his heart. Nagkakaroon lamang po siya ng guilt. So malalaman po natin mamaya because we know po na King Zedekiah is a type of man who would agree with the last person na nakausap niya. Kunwari, kausap ko si nanay. And then meron siyang gustong hilingin sa akin. Nag-oo ako. And then may nakausap na naman ako. Umoo na naman ako. Ganon si Haring Zedekiah. Wala po siyang integridad at wala siyang tapang para tayuan ang katotohanan. Dahil alam niya naman na walang ginagawa si Jeremiah. Imbis na palayain niya, dun lang siya sa himpilan ng mga gwardya para walang masabi sa akin yung mga tao. At least, gumawa naman ako ng paraan na mapabuti si Jeremiah. Pero, sa chapter 38 po, ito na po yung nasa pit or dungeon or cistern na po si Jeremiah.
And sabi niya po doon sa mga pinuno na yung mga officials nung hari, sabi niya, ay kailangan po ipapatay natin yan si Jeremiah. Bakit nila nasabi yun? Kasi sabi ng mga officials ni King Zedekiah, pinapahina niya ang loob ng mga sundalong natitira. Isipin niyo po kasi, yung mga sundalo, ang maririnig na propesiya or message kay Jeremiah is, magpasakop kayo sa Babylonia. So yung mga soldiers naman po, sasabihin niyan, bakit itong Israelita na ito, mas gusto pa na magpasakop kami sa Israel kaysa kami ay lumaban. So yun po yung argument ng mga official ni King Zedekiah. Sabi niya, hindi siya naghahangad ng kabutihan para sa mga tao, kundi ang kapahamakan nila. At alam niyo po ang sagot ni Haring Zedekiah. Sa verse 5, sumagot siya, ibibigay ko siya sa inyo, gawin niyo sa kanya ang ibig niyo. Susi po, he's a king, pero mabilis po siyang maswayed kung ano ang sabihin ng ibang tao. So kinuha si Jeremiah sa kulungan at ibinaba sa balon na nasa himpilan ng gwardya. Ang balon na ito ay pag-aari ni Malakyan na anak ng hari. Walang tubig ang balon pero may putik at halos lumubog doon si Jeremiah. So King Zedekiah couldn't really find any courage to stand up for Jeremiah. Sana po tayo, kung may pagkakataon tayo to stand up, to defend, dahil alam natin na meron tayong authority. Not just to defend yourself, but alam mo, dapat hindi po tayo nasiswayed agad ng mga tao sa paligid natin. And then sa verses 17 to 13 po, there's a hope kay Jeremiah. And only foreigner po yung nag-care kay Jeremiah. Foreigner. Ang pinangalan po dito ay Ebed-Melech, pero sabi po ng mga scholars, Bible scholars, hindi daw po pangalan ng Ebed-Melech. Hindi daw po siya as in pangalan. Para ito daw po ay position kung saan ang ibig sabihin ay servant of the king. So isa po siyang official sa royal palace. Ang binigay na pangalan ay Ebed-Melech. So nabalitaan po yun ni Ebed-Melech ang nangyari kay Jeremiah. Dahil si Ebed-Melech is a servant of God, a good servant of God. Sabi ni Ebed-Melech, pinuntahan niya si King Zedekiah, sabi niya, mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno kay Jeremiah. Dapat po palayain natin siya dahil kung hindi, mamamatay siya. So, concerned si Ebed-Melech. And ang ginawa naman ni Haring Zedekiah, guess what po? Anong namang ginawa ni Haring Zedekiah? Ano po kaya? So, nung kinausap siya ni Ebed-Melech, nag-agree naman siya. Sige, palayain mo si Jeremiah. Magdala ka ng 30 mga kalalakihan para palayain si Jeremiah. So si po, kung sino ang lumapit sa kanya, doon siya mag-a-agree. So, si Ebed-Melech, kinausap niya na si Zedekiah, and nagdala siya ng 30 mga kalalakihan. Bakit po kaya 30? No, ang dami, sobra naman. Si Jeremiah lang naman ang ililigtas. Siguro po kasi, sa isip-isip ni Haring Zedekiah, papadalhan ko to ng maraming tao, baka may pumigil na palabasin si Jeremiah. Kasi yung mga officials niya, ang gusto, mamatay doon sa dungeon si Jeremiah. And then si Ebed-Melech naman, ang gusto, palayain si Jeremiah. So, nangyari na nga po iyon. So, naalala ko lang po, no, si Haring Zedekiah para po siyang si King Herod sa New Testament. Naalala niyo po nung pinapatay si John the Baptist, nung hiningi ng stepdaughter niya po ata, yun yung ulo ni John the Baptist. Wala siyang nagawa. Kahit wala namang ginawang kasalanan si John the Baptist dahil yung mga leader po is talagang wala silang sariling courage to do the right thing, ayun po, pinugutan ng ulo si John the Baptist ang ibinagay doon sa nag-request. So parang ganun ko po nakikita si King Zedekiah. So sa verses 14 to 16 po, ito na po yung agreement ni King Zedekiah at ni Jeremiah. Pangatlong pagkikita na po nila ito. Ang dami po, no? Ang dami ng pagkikita nila. So,
Pinakuha na naman ni King Zedekiah si Jeremiah. Sinomon niya. Kasi nagtanong na naman siya kung ano ba or meron bang salita ang Panginoon para sa kanyang bansa. Tayo po ba ilang ilang beses pa nating gustong maintindihan, marinig kung ano yung binigay ng unang salita ng Panginoon sa atin? Alam niyo po kung bakit ganoon si Zedekiah? Hindi siya tumitigil kasi hindi niya naririnig yung gusto niyang marinig mula sa Panginoon. Ganun po siguro tayo minsan. Hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin naririnig ito. Kasi gusto ko marinig, Lord, eh. Dapat ito na lang yung binigay mo. Pero si Jeremiah po ay isang lingkod ng Panginoon na hindi nasiswayed kahit nasa mahirap na katayuan na. Sisipin niyo po yun. In the darkest uh, life ni Jeremiah, there is always a hope because God cares about His people. So, pinadala niya si Ebed-Melech. It's Ebed-Melech, nagdala ng 30 na kalalakihan at inilabas si Jeremiah. So, ito na naman si King Zedekiah. Sabi sa verses 14 to 16, may itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano. Eh, hindi naman po talaga naglilihim si Jeremiah. Sumagot si Jeremiah, kung sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay niyo ako, at kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan. So, sa isip-isip siguro ni Jeremiah, saan ako lulugar? Pag sinabi ko yung totoo, di ka naman nakikinig. Pag pinayuhan kita, di mo naman ako susundin. So, sa isip-isip niya, bakit patulapit ng lapit yung hari sa akin? So palihim na nangako kay Jeremiah si Haring Zedekiah. Sabi ni King Zedekiah, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kung hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo. Pero before this, ano pong ginawa ni Haring Zedekiah? Di ba nag-agree siya sa officials na ipatapon mo yan? Ipinatapon niya naman. Sabi naman ni Ebed-Melech, iligtas natin si Jeremiah. Ipinaligtas niya naman niya. So sa verses 17 to 18, ito na po yung final offer ni Jeremiah kay King Zedekiah. It's a final offer of mercy. Dahil alam ni Zedekiah ang salita ng Panginoon na mga pangyayari. Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah, ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, kung kayo'y susuko, same pa rin naman po, kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babylonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang inyong sambayanan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito. Susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni King Zedekiah and pinapapili po kayo, it's either magpasakop kayo or magstay kayo doon sa kalooban nyo. Ano po yung susundin nyo? Sabihin na natin na merong earthquake or merong typhoon. Di ba po yung pag-asa, sinasabihan tayo na, oh, may signal number 3 sa lugar na ito. Lumikas na po ang dapat lumikas para kayo ay maging ligtas. May mga tao po na hindi. Dito lang ako, hindi ko iiwan ang aking lupain, hindi ko iiwan ang aking mga alaga. Dito lang ako. So dumating po ang kalamidad. Nasalanta ang lahat, muntik na silang mamatay. E din ang reklamo, nasaan ang gobyerno nung kailangan namin ng tulong? Pero, binigyan na po sila ng warning. So parang ganun po tayo. Ang Panginoon nagbibigay ng mensahe sa kanyang mga alagad para ma-spare tayo sa mga bagay na makapagdudulot sa atin ng kapahamakan. Pero si King Zedekiah, ayaw niya po talagang tanggapin na nagkasala siya at nagkasala ang mamamayan ng Israel kaya sila'y humaharap ng ganitong judgment. So, ang sabi ni Jeremiah, ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babylonia ang lungsod na ito, susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas. Diba, nanonood naman po tayo ng mga war movies, yung mga ancient war,
walang tinitira. Bata man yan, buntis, babae, matanda, susunugin nila lahat hanggang makita nila na abo na lang ito at wala kayong mapapakinabangan. So, yung faith po ng Israel, yung kapalaran ng Israel, during that time, nakasalalay dapat kay King Zedekiah na dapat nagdesisyon na siya na para to sa kabutihan ng mga tao, susunod ako sa kagustuhan ng Panginoon, pero hindi, nagmatigas siya. So ang sabi niya, sumagot siya sa kay Jeremiah. Ito yung dahilan niya. Natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babylonia, baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila. So mas natatakot po siya doon sa sasabihin ng mga tao or doon sa magiging response ng mga tao kesa sundin ang kalooban ng Panginoon. So binigyan siya ng assurance ni Jeremiah, hindi ka ibibigay sa kanila. Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo, sa gayoy mapapabuti at maliligtas kayo. So, si Jeremiah po, sabi niya, parang awa mo na, mahal na hari, sundin niyo na po ang salita ng Panginoon para kayo ay maligtas at mapabuti. Pero si Haring Zedekiah, mas inuno niya pa na matakot sa mga tao kesa iligtas ang kanyang bayan. Ganun po ba ang tamang leader? Mas inuuna pa ang sarili, mas inuuna pa yung sasabihin ng ibang tao. May it be kung leader ka sa ministry, sa church, sa school, sa family mo, kung ikaw yung nade-decide sa family mo, sa work, dapat po meron tayong paninindigan bilang isang Kristiyano. So sabi ni Jeremiah, it's the safest thing to do is to obey the word of God. Mahirapan ka man, pero sa kalaunan, ang Panginoon ang may sagot sa iyo. Pero hindi po talaga matigas ang puso ni King Zedekiah. Ang sabi pa nga po diyan na there is a blessing in obedience and there is a curse in disobedience. So alam naman po natin kung saan mapupunta yung katulad ni King Zedekiah doon po sa sumpa ng hindi pagsunod sa Panginoon. So sinunod naman po ni King Zedekiah yung kagustuhan ni Jeremiah na wag mo na ako pong ibalik doon, wag mo papapatay. So sabi po doon, huwag mong ipaalam kahit kanino ang pag-uusap natin. Hindi na manganganib ang buhay mo. So si po, ayaw ipaalam ni King Zedekiah na nag-uusap sila in private. Ayaw niyang malaman publicly kasi kapag nalaman ng mga tao na ito pala ang sabi ng Panginoon sa iyo, Hari Zedekiah, bakit hindi ka sumunod? Ayaw niyang ma-blame. Ayaw niya rin namang sumunod. So, sabi ni King Zedekiah kay Jeremiah, kapag pumunta na rito yung mga officials, huwag mong sasabihin yung mga sinabi mo sa akin patungkol sa Babylonia. Sabihin mo lang na nagmamakaawa ka na huwag ka nang ibalik sa kulungan. So si Jeremiah, sinunod naman po ang utos ng hari. And nanatili doon si Jeremiah sa himpilan ng mga bantay hanggang sa masakop ang Jerusalem. So, tayo po na ng mga lingkod ng Panginoon, yung nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakakarinig ng salita ng Panginoon, most of the times po, tayo po yung nakaka-experience ng mga bagay na sinasabi natin. Especially po yung mga naririto sa harap, nasa likod po ng pulpito. It's hard for us to teach because it's either we are going to face the message before we preach or we are going to face that after we preach ng mensahe po . And dapat ako po, madalas ko pong encounter na kung ano po ang sinasabi ko dito, God make sure na na-apply ko sa buhay ko yung tinuturo ko. Dahil para saan po nasasalita pa ako dito kung ang sinasabi ko lang naman po ay hindi ko nararanasan. So, ganoon din po si Jeremiah. Nakulong siya, nahirapan siya. So, ganun po yung mga propeta noon na we have to experience our own message.
Dahil if we experience our own message, we have a testimony to tell. We have a story to tell how God is good in our lives. Mahirap nga lang po yun. Masakit, nakakadurog, pero kailangan pong harapin. So chapter 39, ito na po yung pagbagsak ng Jerusalem. And pinakita po dito yung unending mercy ng Panginoon. So alam naman po natin na God declares things before it come to pass para ma-spare po tayo and ma-accomplish yung purpose niya, yung kalooban niya sa atin. So sa verse 1, dumating si Hari Nebukadnezar ng Babylonia kasama ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Jerusalem noong ikasampung buwan ng ikasyam na taon na paghahari ni Hari Zedekiah sa Juda. So, nangyari na po yung mensahe ni Jeremiah. Dumating na si King Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, upang pabagsakin ang Jerusalem. Alam niyo po ang ginawa ni King Zedekiah? No, nakita niya po siya na may pagkakataon, tumakas po siya kasama ng kanyang mga officials and ilang sundalo. Tumakas siya. So see, he's a coward. Hindi niya na nga po sinunod ang kagustuhan kalooban ng Panginoon, pero tumakas pa siya dahil natatakot siya na baka mapatay siya. But sa pagtakas niya na po iyon ay nahuli pa rin po siya ng sundalo ng mga Babylonia. At sa harapan niya po, alam niyo po ang ginawa. Di ba sabi po ni Jeremiah, magiging safe ang buong sambayanan mo, ang mga anak mo, kapag nagpasakop ka sa Babylonia. Pero hindi siya nagpasakop. Ang sabi, lahat mamamatay. So sa harap po ni King Zedekiah, pinatay lahat ng anak niyang lalaki. And after patayin yon, pati yung mga officials, dinukot ang kanyang mga mata. So kung titingnan po natin, mas cruel po yung Assyrians kaysa sa mga taga-Babylonians. Pero Babylonians have their own way of cruelty kung saan pinakita muna nila kay Zedekiah na papatayin ko lahat. And then after that, kinuha yung mata ni Zedekiah. So, ang huling makikita ni Zedekiah ay kung paano namatay ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao. Yun po. At nilagyan na po ng shackle si Zedekiah at dinala na po doon para ikulong. So, ayun po ang nangyari kay King Zedekiah. Nabihag si Zedekiah sa verse 5 at mga kasama niya dinala kay Hari Nebukadnezar na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Iginawad ni Nebukadnezar ang hatol na kamatayan. So, nung chinek ko po what happened to King Zedekiah throughout, doon na po siya namatay doon sa pinagdala sa kanya sa kulungan. So, he's a blind man. So see, ano po kaya kung di na lang kung tumuloy na lang ni Zedekiah na sundin ng Panginoon po, no? Mas marami pang nasakripisyong buhay. Isipin nyo na lang po, you heard the word of God, you have an instruction, you have to do this or else the people that follows you, the people around you, who trust you will be in danger. Maaatin po ba natin yon? Maaatim po ba natin na mas isipin pa natin yung kapakanan natin kesa sundin ang Panginoon? So, sinunog na po. Sinunog ang Jerusalem at yung mga tao pinatay. Pero, alam niyo po ba sa verse 10, ang sabi dyan, ang tangi niyang iniwan sa lupain ng Juda ay ang mahihirap na taong walang anumang ari-arian, binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. Sabi nga po dyan sa Psalm 72:12, dahil tinutulungan niya ang mga napabayaang duka na humihingi ng tulong sa kanya. So, meron po kasi ditong head ng mga sundalo. Siya po yung nag-uutos. Na patintong lahat na ito, sunugin ng mga yan. Pero, iniwan niya po yung mga tao na walang pagmamay-ari. Sabi diyan, ang tangi niyang iniwan sa lupain ng Juda ay ang mahihirap na taong walang anumang ari-arian,
at binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. So isipin niyo po, mas napabuti pa yung mga walang ari-arian dahil wala silang sarili, wala silang possession na kung mawala man ito, hindi ako magre-regret at naging napabuti pa yung lagay nila dahil binigyan sila ng bukirin at ng ubasan. Dahil ganoon na lamang kung paano tingnan ng Panginoon yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap na humihingi ng tulong sa Kanya. God is a just God, but He is also a merciful God. Kailangan niyang ipataw yung kaparusahan na nararapat, pero may puso siyang mahabagin para sa mga taong kailangang bigyan ng habag. So sa verses 14 to 11 to 14 po, ito na po yung pinakita ng Panginoon na I care for you. If you are my people, I care for you. So si Jeremiah po ay napalaya na. Sa verses 11, inutos ni Hari Nebukadnezar kay Nebuzaradan, kunin mo si Jeremiah at alagaang mabuti. Yan po ang sabi ni King Nebuchadnezzar. Same king na nagpatanggal ng mata kay King Zedekiah. Pero Jeremiah found favor sa king ng Babylonia kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, kunin mo si Jeremiah at alagaang mabuti. Huwag mo siyang sasaktan at sundin mo ang kanyang kahilingan. So God cared for His faithful servants. God cared for those people who obeys Him, even if it's hard to obey, even if it cost His life. Sabi nga po sa Proverbs 16 to 17, when a man's ways please the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him. So di ba po, sabi rin po ni Pastor Grace last week na ang Panginoon, pwede niyang gamitin ng ating kaaway to be in favor with us to accomplish His will and His purpose sa buhay natin. So to mind you po, si King Nebuchadnezzar is a servant of God but an evil servant of God. If you still remember, sabi ni Ma'am Grace, there is a good servant of God or a godly servant of God and there is also an evil servant of God kung saan si King Nebuchadnezzar is ang instrumento lamang ng Panginoon para makapangyari ang kanyang mga gustuhan, ginamit ang kanyang kasamaan. But in Jeremiah's life, during that time, he found favor dahil sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo siyang sasaktan. Sundin mo ang lahat ng kanyang kahilingan. So, pwedeng mangyari dapat sa mga taga-Israel na ganito ang mangyari. Na kahit sakupin sila, hawak ng Panginoon ang buhay niya dahil yun ang kalooban. Dahil nga may matigas silang leader, hindi yun nangyari at marami ang namatay. So sa verses 15 to 17, ito naman po yung nangyari kay Ebed-Melech. Si Ebed-Melech yung naging tulay po para 'di ba alabas si Jeremiah doon sa kulungan. So balit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga taong kinakatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi yung papatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nananalig ka sa akin. So si Ebed-Melech po ay naging safe during that siege sa Jerusalem. So chapter 40 po, ito naman na po yung ministeryo ni Jeremiah sa remnant ng Judah. In this chapter, it shows us how to make the right decision, a godly decision, even if you have the freedom to do whatever you want. Bakit po? Kasi nung sa verses 1 to 6 po, di ba po, si Nebuzaradan, yung captain of the guard, nirecognize niya yung propesiya ni Jeremiah na ganito ang mangyayari sa Israel kapag hindi sumuko sa mga taga-Babylonia. So, si Nebuzaradan po, binigyan niya ng choices si Jeremiah. Ang sabi niya, pwede kang sumama sa akin sa Babylonia at magiging safe ka. Magiging maayos ang pagtrato namin sa iyo. Dahil nirecognize nung captain of the guard na ay totoo tong taong to sa kanyang Diyos.
And then, hindi sumagot si Jeremiah. Tapos nagsalita ulit yung captain of the guard. Sabi niya, or pwede ka namang magstay dito sa lupain mo at samahan mo yung mga mamamayan ng lugar na ito. So, sa tingin niyo po, ano po ang naging desisyon ni Jeremiah? To go with the Babylonians wherein he will have a good life, he is respected, and maayos ang pakikitungo sa kanya, or he will stay in Judah and hindi niya alam ang pwedeng mangyari. Ang ginawa po ni Jeremiah sa verse 6, si Jeremiah na may pumunta kay Gedaliah sa Mizpah at doon nakipanayam kasama ang mga taong naiwan sa lupain ng Judah. Nagstay po siya sa Judah. Hindi niya iniwan yung mga kababayan niya. Dahil alam niya na mas kailangan ng mga taong ito ng isang lingkod ng Diyos para sila ay tulungang makatayo ulit at magkaroon ng panibagong pag-asa at ng maayos na buhay. So, sinantabi niya yung magandang kapalaran niya doon na ino-offer ng captain of the guard at mas pinili niya doon sa mga tao na kung saan kailangan siya. So, habang ginagawa ko po ito na mensahe na ito, all throughout the week po, nagkaroon din po ako ng choices. Binigyan rin po ako ng choice ng Panginoon sa aking work po. Dahil meron na po kaming yearly discussion review. So, kinausap po ako ng supervisor ko. Pinapili niya po ako. Sabi niya, Bel, anong gusto mo? Gusto mo pa ba mag L1? L1 po ako, so ibig sabihin level 1. And then my level 2. So, ino-offer na po ako na mag-level 2 ng iba't ibang mga supervisors po doon sa level 2 na. Sabi kapag ganito na si Bel, pwede ba namin kunin siya? I-absorb na namin siya, sa amin na lang si Bel, ganito, ganyan. So, sinabi po yun sa akin ng supervisor ko. And then, sabi niya, you decide if you want to be a level 2 resource or you want pa dito sa L1. So, nag-isip po ako. And then, naisip ko na, ay, ganito rin pala yung kinaharap ni Jeremiah. In level 2 po, there is a promotion and there is an increase of salary. But in my heart po, wala pa po ako na-receive sa Panginoon na kunin ko yung offer na pagiging L2. Because there is an unfulfilled things pa po bilang L1 ako na hindi pa dapat kong bitawan. So nakita ko rin po yung sarili ko doon sa sitwasyon ni Jeremiah. In this side, it will be good, but I have no assurance na nandun si Lord. In His time, mapupunta po ako sa ganong level, but it is not yet God's time for me to live where I am right now. So I had to stay. So, sinabihan ko po yung supervisor ko na I had to stay po bilang isang L1. And then, they respect po my decision. So, ganoon din po si Jeremiah. He had to stay with the people. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kesa naman po, pumunta siya sa Babylonia na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kesa namin po, tanggapin ko po yung offer ko na maging L2, pero hindi naman po kalooban ng Panginoon. Doon na lang po ako sa lugar na kung saan doon ako muna dinala ng Panginoon dahil doon pa ang kalooban niya. Because I know eventually, in His perfect time, mapupunta pa rin naman ako doon sa promotion na yon. Hindi ko lang kailangang unahan ng Panginoon. This is the second time na po na tinanggihan ko. Siguro sasabihin nyo, ang dami mo nang pinalampas. I'm after po doon sa narinig kong salita ng Panginoon. Kahit magstay ako na matagal sa pagiging L1, basta nandun ang Panginoon, doon ako. Kesa naman, tanggapin ko lahat ng promotion dumarating sa akin and makompromise ko yung work ko at dahil wala naman doon si Lord. So, ayun po. And then, sa verses 17 to 12,
Si Gedaliah po, siya na po yung inassign na governor ng Judah. Kapag inassign ka po na governor, ikaw po yung mamahala sa welfare ng mga tao. Di ba po sa mga probinsya may governor din? Di ba po? Dito po sa ating katumbas mayor po bang katumbas ng governor? Ayun po. So di po ako magaling sa bürokrasiya ng politiko, ng politika. So ganun po. So during that time po, si King Nebuchadnezzar, inassign niya si Gedaliah, isa po siyang Israelita. Kagandahan po, isang Israelita, si Gedaliah, inassign siyang governor ng Judah. So sabi niya, sa mga tao na natira, sundin nyo ang gusto ng mga taga-Babylonia, sundin nyo ang hari para kayo mapabuti. Kung ano yung mensahe ni Jeremiah, ganun din. Pero nga po, itong si Gedaliah, may isa siyang, may isa siyang sundalo nang sabi niya, may gusto po magpapatay sa inyo, si Ishmael. Gusto niyo po ba na unahan ko na po siyang patayin? Nagbigay po ng warning. Pero si Gedaliah po, hindi po siya nakinig doon sa warning. Ang sabi nila, alam ba ninyong si Ismael na anak ni Natanyas ay sinugo ni Baalis na hari ng mga Amonita upang patayin kayo? Kayo po, if someone tells you na may gustong uh, magpapatay sa'yo or nanganib yung buhay mo, ano po yung gagawin nyo? Ano po yung gagawin nyo? Si Gedaliah po kasi, ang sabi niya, Yohanan, huwag mong gawin iyan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ismael. So hindi po siya naniwala kay Yohanan. Kasi ang sabi nga ni Yohanan, gusto niyo po patayin ko na po siya. Pero hindi po siya nakinig. Kaya ang nangyari po sa chapter 41 na murder si Gedaliah, siya po yung inassign ng Panginoon para sa welfare ng mga remnant ng Judah. Pero hindi siya nakinig kay Johanan at pinatay siya ni Ishmael. Ang sabi po sa verses 1 to 2, at habang sila'y kumakain, tumayo si Ismael at ang 10 tauhan nito at sinunggaban si Gedalias. Pinatay nila ang hinirang na hari ng Babylonia sapagkat ginawa itong gobernador ng lupain. So namatay po si Gedaliah. So, ano na po ang mangyayari sa remnant ng Judah? Wala silang tinitingnan na leader. Kaya po, it's a warning to us po, no, na we should examine any message na nare-receive natin. We should not take any messages lightly, especially pag warning. Because minsan po kasi namimili tayo kung sino yung mensahero eh. Namimili tayo ng messenger. Kunwari, hindi mo naman kilala tong taong to or hindi mo pa siya pagkakatiwalaan or ayaw mo lang maniwala sa kanya. Dahil sa tingin mo hindi siya kapanipaniwala. Pero if it is about the danger of your life, kahit pa paano naman sana gumawa ka ng prevention. Kung makapangyari man yon, at least prepared. At kung hindi man, at least ginawa mo na hinanda mo yung sarili mo na merong magpo-protect sa'yo. Pero si Gedaliah po, wala man lang pong nagawang maipagtanggol ang kanyang sarili dahil pinatay siya. And sana po ganun din tayo, no? If there is a warning in our lives, regardless kung sino pa po ang messenger na yan na pinadala ng Panginoon, we have to take it. We have to take it wholeheartedly, especially kung alam naman natin na ang Panginoon na ang merong mensahe na ito. So sa verses 4 to 9 po, hindi lamang po si Gedaliah ang pinatay ni Ismael, kundi 70. 70 na tao. So, bago pa po malaman ng mga tao na pinatay na ang kanilang governor, meron pong 80 na mga tao pumunta doon sa templo para mag-alay, mag-sacrifice, magbigay na incense and kanilang offerings. And then lumabas po sa mispa si yung pumatay si Ishmael. Sabi, umiyak siya. Tinrik niya pa yung mga Israelita. Umiyak siya, sabi niya,
andito po si Gedalaya, samahan niyo ko. So yung 80 na tao na yon sumama kay Ismael at doon po nila minasakar. But out of 80 na yon, yung 10 nakiusap kay Ishmael na, huwag niyo po kaming patayin, meron po kaming mga oil, meron kaming barley, meron kaming wheat na nakatago sa aming lupain. So hindi sila pinatay ni Ishmael. Pero yung 70, pinatay sila. It's a massacre po. And sa verse 10 naman, yung mga natitirang remnant ng Judah ay kinidnap naman ni Ishmael. Di ba po? Ayaw nilang tigilan ng mga Israelita. So, kinidnap po ni Ishmael yung mga survivors and dinala sa Ammonites. So, sa verses 15 po, ito naman na po yung pag-rescue ni Johanan. Si Johanan po, siya yung tao na nagbigay ng warning kay Gedaliah na magkakaroon ng plot to kill him. So si Johanan po, sa verse 14, silang lahat na bihag na Ishmael mula sa Mispa ay nagtakbuhan patungo kay Johanan. Pero tumakas sa amo ng anak ni Netanya na si Ishmael at ang 8 niyang kasama. So, makikita po natin dito, again, nangyari na naman po. Si Gedaliah, he is entrusted the lives of people. May warning na may papatay sa'yo, pero hindi niya pinakinggan. So it's not only yung buhay niya yung namatay, but yung ilang tao pa ang namatay dahil hindi siya nakinig sa warning. Isipin niyo po, 70. It's a massacre na po. Pinagpapatay at itinapon sila sa dungeon. So isipin niyo po, napakaraming taong namatay dahil hindi siya nakinig doon sinabi ni Johanna na may papatay sa kanya. And ang masaklap pa po, nakatakas si Ishmael at ang kanyang mga 8 kasama. So siguro po, it's a fact of life po no, na not all criminals are punished. Hindi isipin natin na ang unfair talaga ng buhay. Nagmassacre na tong tao na to, pinatay na nito yung mga Israelita, pero nakatakas pa sila. But sa mata po ng Panginoon, walang nakakatakas na taong makasalanan. Walang nakakatakas. Di ba po sabi sa salita niya, um, paparusahan niya ang mga tao na nagkakasala sa kanya in His time. Hindi man natin nakita o hindi man nakita nila Johanan na nagkaroon na nabigyan ng kaparusahan si Ishmael sa kanyang mga ginawa, sa kanyang pagpatay sa mga tao. But we know that God is just, na ibibigay niya ang nararapat na paghahatol kay Ishmael. So sa verses 16 to 18 po, dahil nga po namatay na yung governor sa Judah, so yung mga tao, wala na silang tinitingnan na leader. And kalat-kalat na naman po sila. Kaya ang mga Israelita, ito po ang lagi nilang ginagawa. Sabi sa chapter 42, sa verses 1 to 3, nanghingi ang mga Israelita at si Johanan ng panalangin kay Jeremiah. Sinabi nila kay Jeremias, nakikiusap kami sa iyo, kaming mga natitira, na ipanalangin mo kami sa Panginoon na iyong Diyos. Marami kami noon, pero ngayon kakaunti na lang, katulad ng nakikita mo. Manalangin ka sa Panginoon na iyong Diyos. Makita niyo po ang sabi, ipanalangin mo kami sa Panginoon na iyong Diyos. Hindi po nila nire-recognize na yung pinaglilingkurang Diyos ni Jeremiah ay Diyos din nila. Kaya ang sabi nila, ipanalangin mo kami sa Panginoon na iyong Diyos. Manalangin ka sa Panginoon na iyong Diyos para sabihin niya sa amin kung saan kami pupunta at ano ang dapat naming gawin. Di ba po sabi, if a nation is walang vision, it will perish. So nangyari po sa mga taga-Israel, sabi nila, manalangin ka, Jeremiah, para alam namin kung ano yung direction namin sa buhay. Dahil wala na si Gedaliah, yung governor namin, para kami pamunuan. So si Jeremiah naman sabi niya, sige, magpipray tayo kay Lord. Pero hindi agad-agad yon nangyari. After 10 days, doon natanggap ni Jeremiah ang sagot ng Panginoon.
Sabi niya pa nga, sige, mananalangin ako sa Panginoon na inyong Diyos para sa kahilingan niyo at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi niya. Wala akong ililihim sa inyo. So nag-promise yung mga tao. Sabi nila, kahit anumang mangyari, susundin namin ng Panginoon. Maging favorable man ito sa amin or hindi, susundin namin ng Panginoon. Sila po ang nag-promise niyan. Sabi yan sa verses 5 to 6, sabi pa nga nila, saksi ang Diyos kung hindi namin gagawin ang lahat ng sasabihin niya. Ano po kaya ang ginawa ng mga taga-Juda, ng mga Israel? Nag-promise sila, sabi niya, sige, gagawin namin lahat para lang malaman namin kung ano yung direksyon namin, kung saan na kami tutungo, ano na yung gagawin namin. Pero nung narinig nila yung sagot ng Panginoon, kasi ang sabi ni Jeremiah, ito ang sagot ng Panginoon. Kayong mga natitirang taga-Juda, sa verse 19, sinabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa Ehipto. Tandaan nyo ang mga babalang ito na sinasabi ko sa inyo ngayon. Hindi mabuti ang ginawa ninyo. Hiniling ninyo sa akin na lumapit sa Panginoon na inyong Diyos at manalangin para sa inyo at sinabing gagawin ninyo ang lahat ng sasabihin niya. Pero ngayong sinabi ko sa inyo ang ipinasasabi niya, ayaw naman ninyong sundin. Kasi po, ang mga Israelita, dahil takot na sila, baka patayin din sila, balikan sila ni Ishmael para patayin. Gusto nilang bumaba sa Egypt, bumalik sa same country na nagpahirap sa kanila, same country kung saan dineliver sila ng Panginoon. So ang sabi ni Jeremiah, hindi mabuti yung ginawa nyo. Nanghingi kayo sa akin ng panalangin. Ang sabi nyo pa, gagawin nyo lahat kung ano yung iutos ng Panginoon. Pero nung narinig nyo, gusto nyo pumunta ng Ehipto? Gusto nyo bumalik sa mundo? Gusto nyo gawin yung mga bagay na pinalaya na kayo ng Panginoon? Yun ang sabi ni Jeremiah. And kadalasan po ganun tayo. Kapag nahihirapan na tayo, kapag hindi na natin makita yung direksyon natin sa buhay, kapag mas nakikita natin na mas madaling bumalik sa kung saan ako dati, namang mas madali na lang gawin ang ways ng mundo kaysa sundin pa ang Panginoon, babalik na lang ako sa dati, babalik na lang ako sa Ehipto. Ganon ang mga Israelita na whenever they face a struggle, hardship, challenge in life, and they don't know what to do, and they don't want to listen to God anymore, or maybe they are having a hard time hearing the Lord, mas gusto nilang bumalik sa mundo, sa Ehipto. Mas gusto nilang bumalik sa mga bagay na pinalaya na sila ng Panginoon. I hope po, if any one of us is struggling spiritually, financially, physically, emotionally, do not go back to the place where God freed you from. Kung saan na kayo pinalaya, wag na po kayong babalik. Dahil ang sabi doon ni Jeremiah, sa verse 22, kaya tinitiyak ko sa inyo na mamamatay kayo sa digmaan, taggutom at sakit sa Ehipto, sa lugar na kung saan nais ninyong manirahan. So, yung mga Israelita po, noong una they acted sincere na we want to hear the message of God para mabigyan kami ng direksyon. But when the answer came, ayaw nila yung panalangin na iyon, kaya mas gusto nilang bumalik sa Ehipto. So, conclusion po, tayo pong mga anak ng Panginoon, kung titingnan niyo po yung mga characters, marami po tayong characters na na-encounter dito po sa chapters 37 to 42. Si King Zedekiah, si Jeremiah, si Ebed-Melech, si Gedaliah, si Johanan, sila po, 5. So, sino po ang nakikita niyo sa sarili niyo ngayon? Si King Zedekiah po, siya po is yung mga tao na binigyan ng good news, na sharean tungkol sa Panginoon. Pero hindi sumusunod sa Panginoon. Ibinigay yung direksyon ng Panginoon, but hindi sumusunod. Yan po ang character ni Zedekiah. Or, ikaw po ay si Ebed-Melech. Ikaw po ay isang uh,
beacon of hope sa mga taong nahihirapan. Si Ebed-Melech po yung tumulong kay Jeremiah para makalabas sa kulungan, di ba po? Tayo po ba ay katulad ni Ebed-Melech, a born-again believer who eagerly seeks the Lord every day and obedient to follow and serve Jesus only? Or tayo po ay si Jeremiah, a Christian with a solid relationship with our Lord Jesus Christ and steadfast in our faith, that no matter what happened, I will obey God even if it's hard. I will trust God even if it's hard. So, sino po tayo doon? Sana po either si Jeremiah or si Ebed-Melech. Wag naman po tayo maging King Zedekiah. And how does our obedience to God affect the people around us? Ganito po ang nangyari kay King Zedekiah eh. Kung sumunod lamang po siya, di sana hindi na napahamak ang napakaraming tao. And kay Gedaliah, how do you take God's warning? Are you like Gedaliah na inignore lamang ang warning? Sana po hindi po tayo ganun kasi maraming masasakripisyo, especially if we are a leader. If you are leading your family, you are leading a ministry, you are leading a team, you are leading your friends, your relationship, do not ignore the guidance, the warning na ibinibigay ng Panginoon dahil mas maraming mapapahamak. Or are we still like Israelites? Always pinipili na bumalik sa Ehipto kapag mahirap na ang buhay. So sana po hindi tayo ganun dahil napakalaking bagay sa Panginoon na sinusunod natin ang kanyang salita. Sabi nga sa Colossians 2:13, noong una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo, pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. So let's examine our hearts whenever we pray to God, whenever we face God, whenever we ask someone to pray for us. Let's examine our hearts. Sincere ba? Genuine ba yung heart mo that regardless kung ano yung matanggap mo na sagot sa pinapanalangin mo, favorable man yan sa'yo o hindi, susundin mo. Kasi it's a big sin to God na nanghingi ka ng panalangin pero hindi mo naman pala susundin. At ganun ang ginawa ng mga Israelita kay Jeremiah. And obedience is very important to the Lord. Sabi nga po, di ba, if we love God, we obey His commands. Sabi nga po sa Jeremiah 38:20, balikan ko lang po. In English po ang sabi, obey the Lord by doing what I tell you. Then it will go well with you and your life will be spared. Ito po ang binigay na mensahe ni Jeremiah kay King Zedekiah. Pero hindi niya po ito inintindi at binaliwala niya lamang po. And we should honor God. We should honor our promise to God. Na if you say, Lord, I will do this, regardless, we should do that. Because God always keeps His promises, honors us. And sana naman po ginagawa rin po natin yung parte natin sa ating relationship sa Panginoon. There is faith and obedience. And naalala ko lang po no, nung si Jesus Christ, nung sabi niya kay Peter, nung ikakanulo po ni Peter si Jesus Christ, na sabi niya, Peter, I pray na your faith will not fail you. So I pray po na you have heard the message of God. I pray that you will obey God, you will honor God, you will respect God, and I pray na your faith will not fail you. Na dapat po yung faith natin is nasa solid rock. Na dapat po pataas ng pataas yung pananampalataya natin na kahit mahirap, susundin natin ang gustong ipagawa ng Panginoon because we know that all things work together for good. That God only cares for our future, for a bright future, only if we follow His leading, only if we are obedient, only if we surrender the things that God wanted us to surrender. Doon niya lamang mangyayari yung mga bagay na pinapangako niya
if ginagawa natin yung parte natin sa buhay natin. So, last question po mga kapatid. Are you going to trust in God, in His sovereignty? Or are you going to still follow your own desire? Matuto po tayo sa naging kwento po ni King Zedekiah at ng mga taga-Israel, ni Gedaliah. Matuto po tayo sa kanilang mga pagkakamali. At nawa may apply po natin ito sa ating buhay. So let's pray. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, Panginoon, sa mayamang mensahe na ibinigay mo sa amin. Lord, patawarin niyo po ang aming mga puso na tuwing kami ay nananalangin at hindi namin sinusunod ang inyong kalooban. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na lagi namin sinusunod ang aming gusto. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na nagmamatigas kami, Lord God. Panginoon, hayaan mo na kami ay iyong kapagharian, Panginoon. Hayaan mo na kami ay maging isang templo mo, Panginoon, nang sa ganon, you will be pleased in us, O God. And I pray, Lord God, that upon hearing this word, Lord, we will be more obedient sa mga pinapagawa mo sa amin. We will be more faithful, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging isang kalugod-lugod na anak para sa iyo. Nang sa ganon, time will come, we will hear coming from you that well done, my good and faithful servant, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po. Ingatan niyo po ang lahat ng mga uuwi sa kanilang mga bahay at bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa sa amin na kahit ano man ang aming kinakaharap, Lord, it is just a season and there's a time for everything. We still have hope because you have nasa amin po ikaw, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay maninindigan at kami mananampalataya na all is well, O God, even in our souls, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo, lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. May natutunan tayo sa pinag-aralan po natin and next week po, dito po si Pastora Grace, tatapusin niya na po yung natitirang chapters ng Jeremiah and the following week po is Lamentation naman po if I'm not mistaken. So maraming maraming salamat po. God bless you and see you again on Sunday. See you online and see you everywhere po. Maraming maraming salamat po and ingat po kayo. God bless.